At yun, magandang umaga, magandang tanghali na naman, no? Magandang gabi sa ating mga taga-subaybay, ano? At ito, andito na naman puli tayo, no? At para gumawa na naman ng isang reaction video. Yun, bago ang lahat, kung di ka pa po nakasubscribe sa aking YouTube channel, pasubscribe mo lang po, Kalingap Tony. At bago po ang lahat, bago umpisa, maraming salamat po sa lahat ng mga subscribers at mga viewers na palaging nag-aabang sa ating mga uploads at palaging naghihintay kung sino ba yung ating mga re-reactionan na video, no? At maraming salamat sa mga OFW na ayan, ginagawang libangan ng mga content natin at sa mga sponsors ng mga bawat charity vloggers. Maraming salamat po sa inyo. At ito po, tunghayan po natin ang isa sa mga beneficiary ni Dr. Love. Yan. Walang iba kung hindi si Shanena. Yan. Sige, tara, panoorin muna natin yung kanyang pag-interview ni Dr. Love dito kay Shanena. Ilan taong ka na? 21. 21. Na 21 pa lang po nung June. Nung June? Ikaw ba ay nag-aaral pa? Yes po, last year na lang po ngayon. Grade 12 ka pala ngayon? Ay, na po, 4th year na po. 4th year college? Ako. Ikaw ay nag-aaral ng kolehiyo? Ako. Wow, grabe. Saan ka nag-aaral? Sa Mabini po. Mabini. Ang iyong ina ay nasaan ang iyong ina? Nasa Quezon po, Quezon City. Nagkakasambahay po. Nagkakasambahay. Ang iyong ina, ang ama naman ninyo? Wala na po siya noong 2020 po. Dahil din po sa trabaho niya na kuryente. Ano ba ang trabaho niyan? Sa lang, construction namin. Construction siya. Napakabuti ng inyong ina. Sa kabila ng namamasukan lang siya, napaaral pa niya kayo. Opo, kasi nagtutulong man din po ako sa kanya. Nung last year po, nag-working student po ako sa Jollibee po. Nagtatrabaho ka habang nag-aaral sa Jollibee. So, ganun ang ginagawa mo. Tapos sa Mabini ka pa nag-aaral. Napakabuti. Ilan kayo magkapatid? 3 po kami. Yung bunso ko po, grade 12 na po. Yung puro kayo babae? Lalaki po. Lalaki ay, lalaki po yung bunso po. Lalaki po yung bunso mo? Opo. Ito po kayo. Sige lang. Tapos, paano nyo nairaos yung buhay nyo sa araw-araw? Pag yung papadala po si mama, sakto-saktuhan lang po yung padala niya. Doon ka harap. Pag nagpapadala po, sakto-saktuhan lang po yung padala ni mama, like mga 1K po, isang linggo na po. 1K isang linggo? Ako, dapat po mapagkasya po namin yun sa isang linggo po. Yung 1,000? Grabe yung sakripisyon. Tapos, tatlo sila magkapatid. Tapos, anong course ang kinukuha mo? Entrepreneurship. Entrepreneur. So, paano nyo naraos yung buhay nyo araw-araw? Sa kabila ng wala ng papa, wala na kayong ama, wala nang tumutulong sa inyo, nanay nyo na lang. Okay, yung mama ko po, okay naman po yung minsan po pag nasi-short kami, wala pong kundi po sa kapitbahay, mag-utang, ganyan po. Nagdumato kami sa ganong buhay po. Tapos ngayon po, nung last year po, sabi ako sa sarili ko na magtatrabaho po ako para po makatulong sa sa financial po, baga sa Mabini, mahal po. Tapos napagpasahan ko po na magtrabaho po. Sobrang hirap po, mapagod po. Pagod habang nagtatrabaho, habang nag-aaral, tapos nagtatrabaho. Paano mo hati-hati yung oras mo sa pag-aaral at pagtatrabaho? Time management po ba? Kaya ko naman po i-handle kasi po yung sobrang pagod ko is hindi ko po kayang ma-handle. Sobrang pagod. Ikaw ba may boyfriend na? Wala po. Ay, napakapo. Mabuti yung naisip mo. Si mama mo, ilang taon na siya na Ay, bata pa lang po kami, 12 years na po. 12 years na siya. Doon ko sa pagiging kasambahay po. Kasambahay. Grabe, kakaiba yung istorya nila mga kalingap. Biruin mo, ang kanilang ina ay isang kasambahay lang po sa Quezon City.
Pero nagawa pa ng ina nila na paaralin itong anak niya. Ano po, yung hindi po talaga po kami dito nakatira, sa Bulacan po kami, doon po kami. Yung papa ko po umalis siya tuwing ano po, umaga. Yung gaharap sa kamera. Umalis po yung papa ko tuwing umaga, nagtatrabaho po siya. Kasi ako po yung bantay sa bunso ng kapatid, kasi bata pa po kami nun. Ano siguro po basta po bata pa po ako, wala pa akong isip. Ako na po nagbabantay sa kapatid ko, yung bunso ko po. Tapos po, nung may pinakaisip-isip na po kami, yan, lilipat po kami dito sa business po ng mama ko. Ano po kami nun, grade 6 po ako, grade 6 po ako nun. Simulan na po dito na po ako nalipat. Dito kami nakatira po sa kanila dati. Nakikitira ka dito sa maliit na barong-barong. Sa tita ko po. Nag-ano po kami, nag-ilang years po kami dyan. Yes, so pinaglipat lang, napagawa lang po namin itong bahay nung namatay po si Papa. Kasi may binigay po yung amo po ni Papa. So nakapagawa kayo ng bahay na ito, kahit na maliit pero malinis naman kasi dahil ito sa nakuha ng Papa mo doon sa kanyang pagkamatay. Opo, sa trabaho po. Sa trabaho. Kaya kayo nagkaroon ng bahay. Pero kung dati, wala talaga kayong bahay. Wala po. Nagkasitan lang po kami. Pero ang lupa na ito sa inyo ba? Sa tita ko. Sa tita mo. At ito ba lupa na kasi tabing dagat ito. Hindi po. Pareho lang kayo kilala Beyonce? Sige yan. Kilala mo. Minsan po napapanood po. So nakikita mo kung gaano ka hindi mo ba siya kamag-anak? Hindi. Kilala mo lang. Bahay mo. So sa simula na nag-aral ka, first year college ka, nagtatrabaho ka na, hindi pa? Hindi po, yung last year lang po. Last year lang. Si mama po yung nag-provide ng tuition ko po, dati half-half lang po. Oo. Tapos, yun po, nung nagtatrabaho po ko, nag-ipon po ako ng pang second sem ko po na pang-guide sa tuition. Habang nag-aaral ka, nag-ipon ka, habang nagtatrabaho, natigil ka nun, hindi? Hindi naman po. Napagsabay ko naman po. Kasi po naawa na po ako sa mama ko ay... Para kang si yung aking pinag-aaral din na aking vlog na. At iyon, ang galing naman ni Shanena. Napakasipag na bata. Habang nag-aaral pala siya noon ay nagtatrabaho rin siya sa isang fast food chain nasubukan ko rin nga magtrabaho diyan sa fast food chain na yan sa Jollibee hindi ho biro, napakahirap. Tapos sa bagay ako naman kasi noon wala akong sinusunod na schedule kasi per schedule yan pag estudyante ka, kukuha ka ng schedule mo, bibigyan ka ng schedule na papasukan mo, bibigyan ka ng minsan dati kasi 4 na oras sa mga estudyante, 4 hours lang yan. Ewan ko na lang ngayon kung ilang oras. Pero kasi ako noon, hindi ako nag-aaral kaya that time, lahat ng shift na dadaanan ko mula sa opening, mid-shift, tsaka sa closing, kaya lahat yun, mga kaibigan ko, tapos mga bata pa, ahead ako sa kanila ng siguro mga 3 o 4 na taon ng tanda ako sa kanila doon. Kaya parang ako na rin yung isa sa mga kuya-kuya nila. At yun, mahirap magtrabaho sa fast food lalo pag panggabi ka at lalo kung full day ka kasi sa fast food kasi hindi doon po pwedeng wala kang ginagawa, kailangan doon talagang kilos ka ng kilos, hindi pa pwede rin yung pag wala ka ng ginagawa hihinto ka, hahanap ka talaga ng ginagawa mo. Kaya sa mga estudyante nga na mga nakasama ko noon believe din ako kaya na kaya nilang pagsabayin yung pag-aaral at tapos pagtatrabaho. Tapos syempre pag araw ng sweldo mayroon pa kaming gimmick, may good time pa kami, kaya hindi ko paano na pagsasabay-sabay lahat yon. Kaya yun, believe din ako sa mga mga working student na kagaya ni Shanena na mas pinipili nila na pagsabayin yung pag-aaral kasi kung yung iba pag nakatikim na ng pera yan hindi na mag-aaral kasi ganun din naman kagaya ko yung mindset ko noon na ganun din naman pagka nakapagtapos ako magtatrabaho rin naman ako, yan yung mindset ko dati which is mali pala
Dapat pala talagang inuna mo talaga yung pag-aaral, then pag nagtrabaho ka, malaki yung advantage mo talaga, no, pag nakapag-aaral ka. Yun, anyway, yun yung mga bagay na hindi naman napagsisihan, pero syempre parang pag naiisip mo na kung nakapag-aaral sana ako, manager sana ako sa ganito, kung nakapag-aaral sana ako, naging supervisor sana ako, di ba? Yung mga ganon. Pero syempre, iba-iba rin naman tayo ng guhit ng kapalaran. May mga tao na hindi naman talaga nakapag-aral, like Manny Pacquiao, di ba? Hindi naman talaga siya nakapagtapos dahil inuna yung sikmura niya dan sa pag-aaral. Pero nung nagkaroon siya yumaman siya, naging bilyonaryo siya, tsaka siya nag-aaral, no? Iba-iba rin naman talaga. Hindi pa rin naman talaga hulian lahat. Once na gusto mo ituloy, pwede naman ituloy, no? Sa level lang kasi nung hirap namin noon, talagang uunahin mo talaga yung sikmura kaysa sa mag-aaral ka. Parang gano'n na yung iniisip mo. Pero ngayon, hindi na kasi ganun kahirap. Lalo sa mga bata, hindi na ganun kahirap dahil ngayon dito sa amin sa Marikina is bawat barangay, napansin ko bawat barangay meron na ring high school tsaka elementary, kaya hindi mo naman kailangan ng lumabas, yung mamamasahe ka talaga ng malayo. Kami kasi nung high school kailangan pa mamasahe para lang makarating sa school, unlike ngayon na kada barangay meron ng high school, may elementary. Kaya madali ng pag-aaral. Walang dahilan para hindi ka makatapos at walang dahilan para hindi ka makapag-aral. Siguro kung tamad ka na lang din talaga tapos wala kang interes sa pag-aaral, may mga ganun din naman talagang bata, no? At yun, dito kay Shanena ay napagsabay niya kahit yung nanay niya nasa Manila nangangatulong. Hindi siya nag-iintay lang padala para lang makapasok na, 'di ba, working student nga siya, kagaya ng sinabi niya, para din na hindi makadagdag sa problema pampinansyal ng kanyang nanay, kasi ilan din sila na nag-aaral, tapos magkano lang din pinadadala ng mama niya every week sa 1,000 lang. Isipin mo 1,000, ipunin mo pa yon, ay gagastusin niyo ng mga kapatid mo. Tapos syempre dyan darating yung may mga bills pa, tapos yung pang-araw-araw pang gastos, di ba? Kaya mahirap din sa part ni Shanena. Shanena ba? Shanena, kasi may kilala ko dito yung Shanena kasi matanda na. Ayun, si Shanena. Yung shoutout kay Shanena kung nanonood ka, Pero ito si Shanena naman, na beneficiary ni Dr. Love, ay tinutulak pa nga pinopromote pa nga ni Dr. Love na baka, kasi may itsura si Shanena, baka po pwedeng maipasok sa Kalingap Angel. Kasi alam naman natin na pag napasok sa Kalingap Angel isa talaga namang hindi lang basta beneficiary, tapos pag nagustuhan pa ng mga tao, talagang sobrang special talaga nila. Hindi naman sa kasi doon kumukuha naman talaga ng pantustos, pantulong, kahit saan, pabahay. Malaking bagay talaga ang love team ni Kalingap Rab, kaya yun, napakagandang idea. Hindi lang basta pag-charity, meron din pang good vibes. At siyempre, isa pa, maraming natutulungan, hindi lang isang beneficiary, hindi lang dalawa, o hindi lang yun yung mismong nasa karakter ang naikinabang, kung hindi yung nako-cover up niya yung iba, Kaya yun ang kagandahan. Kaya yun, ayun, maraming salamat kaya Kalingap Rab sa magandang idea na naibigay mo na to. At syempre, kung wala rin naman yan, hindi rin magiging madali kung wala yung mga scouters like Dr. Love, sila Kalingap Tata, sila 1TV, sila Starax, tsaka yung iba pa, sila kaya Bobby. Yan, hindi rin magagawa ni Kalingap Rab ng ganong kadalian kung wala rin yung tulong ng kanyang K-Boys, kagaya ng Kalingap Ian. Yan. At yun nga, kung di ka pa po nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe Kalingap Tony. At kung gusto mo yung mga gandang video, pa-thumbs up naman. At pa-comment na rin kung ano yung masabi mo rito kay Shanena. At kung nagustuhan mo yung story ni Shanena, puntahan mo doon sa YouTube channel ni Dr. Love.
Yan, Dr. Love. At yun, scroll ka lang doon at panoorin mo yung mga video na ginawa niya. Marami siya mga video na ginawa. At kaya nga rin itong Dr. Love. At kung mapapanood yung story nito Dr. Love, ay talagang napakagaling. No? Susunod, itong Dr. Love ang gagawin natin ng reaction video. Paano siya nag-start? At bakit siya tinawag na Dr. Love? Yan, di ba? Kaya ito, huwag natin kalimutan suportahan at lagi po nating pasalamatan ang ama ng Kalingap na si Kuya Bal Santos Matubang at ang kanya may bahay na si Ate Edna Vlogs at syempre yung ating bossing na pogi-pogi na si Kalingap Rob, na pogi lang sa akin ng konti. Yun. Yun, maraming salamat sa iyo, boss. Sa mga nagagawa ko na reaction video, kay Nico, kay Kalingap Nico at kay Kalingap Alvin Caceres at syempre ito kay Dr. Love. Maraming salamat sa inyo. Dahil din sa inyo, isa kayo sa mga naging way kaya na-monetize yung aking channel at yun, wala akong ibang masabi kundi maraming salamat. At syempre sa ating mga mahal na OFWs, mga supporters, viewers at syempre sa mga butihin natin sponsors, yung mga walang sawang nag-sponsor sa ating mga Kalingap Angels at sa iba pang beneficiary ni Kalingap Rob na binabago niya ang buhay. Sa lahat ng grupo na nagbubuo, John Clark 18, Edson Loba, lahat yan, lahat ng groups na nag-effort para mabuo at mag-unite ang lahat ng Kalingap. Maraming salamat po sa inyo at marami po kayo natulungan. Yun lang po sa ngayong araw at maraming salamat po sa lahat. Bye bye, ingat po at God bless.